pinagdaanan ng aming team pero lahat ng mga ito ay not clear. Maliban sa guho ito. Ayon sa isang residente tumuwi ng guho, posibleng hindi pa nai-report ang harang na ito sa kalsada dahil walang signal sa bahagi ito ng bayan. Ilan yung landslide po ba yung hindi pa na-clear dito? Ito lang, mga dalawa tatlo. Apat pa, tinignan ko yung ano, bali po dyan. So dyan, talaga, binuhat mo yung sa laki ng buho, kakailangan na rin ng heavy equipment para ito'y mabuksan. Kaya sa ngayon, putol itong Abra Kalinga Road. Hindi pwedeng makalusot patungo sa iba pang bahagi ng Kalinga at Nakayan kapag galing ng Abra at Ilocos. Sa Ilocos, na sa may lalim ng signal number 4, pabugtong hangin ang aming naranasan bago maghating gabi. Bagamat malakas, hindi naman ito tumagal. Wala din ang malakas na ulan na pinangambahan ng lokal na pamahalaan na pwedeng magpabaha sa probinsya. Pero nagkalat sa kalsada ang mga yero at iba pang bagay na tinalay ng malakas na hangin dala ng Bagyo Uwan. Pagsapit ng umaga, todo linis na mga residente ng mga nagkalat na punong tulwal ng bagyo. Agad na rin nakabalik sa kanilang mga tahanan ng karamihan sa mahigit 5,000 individual na lumikas bago dumating ang bagyo kahapon. Si Dexter, na pinalika sa mga kaanak kahapon, pinili naman nanatili dito sa kanyang bahay kagabi para bantayan ito. Masyadong malakas ang hangin. Binantan mo yung bahay niya. Binantayan ko lang yung ano. Binantayan ko lang. Sa buong video na ito, kita kung paano hatakin ang ulap ng papalayong bagyo na nasa West Philippine Sea. Laking pasalamat talaga ng mga taga-Ilocos Sur na lumihis ng bagyo sa kanilang probinsya. Abiso nga ng mga otoridad dito para sa mga turista gusto na dumaan mula sa Ilocos sa bayan ng Cagayan dito sa rest of Kalinga, sarado po itong Abra Kalinga Road dahil nga sa mga guho ganito. Ayon nga sa ating nakausap, mga hanggang 3 yung ganitong guho, pero hindi pa natin alam kung may mga guho pa sa mas bandarong bahagi nitong kalsada. Inuuna lang daw kasi yung mga malalaking guho, pero bukas ay nasaan mabubuksan na ito dahil marami pang ganitong mga guho. Mga guho dito sa may Cordillera region. Kaya abiso again, marami pa rin mga kalsadang pwede nating daanan. Sa ngayon ay sarado itong kalsada ito. Yan ang ligtas mula dito sa Balbalan, sa Kalinga, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Sa kabila ng pananalasa ng Bagyong Uwan, mabilis na kumilos ang inyong GMA Kapuso Foundation para mag-atid ng agarang tulong sa mga apektado. Sa araw na ito, nakapagbigay tayo ng relief goods sa 20,000 individual mula sa Cagayan, Northern Samar at Camarines Sur sa ating Operation Bayanihan. Bago pa man mag-landfall ang Super Typhoon Uwan, naramdaman na ang bagsik nito sa ilang probinsya sa bansa. Maraming lugar sa Luzon ang nalubog sa baha, kaya libo-libong residente ang kinailangang ilikas. Mula ng Bagyong Tino, nagtuloy-tuloy po ang paghahatid ng GMA Kapuso Foundation ng tulong sa mga salanta ng Super Typhoon Uwan. Ngayong araw, nakapagbigay na tayo ng relief goods sa 3 coastal barangay ng Katarman, Northern Samar. May mga structures din tayo na partially damaged, lalo na sa mga dito sa mga coastal areas at saka nagkaroon din ng power interruption hanggang sa ngayon. Nakapaghatid na rin tayo ng tulong sa Goa sa Camarines Sur. At sa 4 na bayan sa Cagayan, kabilang na ang bayan ng Apari, na naapektuhan ng pag-apaw ng Cagayan River. Samantala, patungo na rin po tayo sa Dumanan, Aurora, dala ang mga ipapamahagi nating tulong. Pupunta rin tayo sa Bialuan kung saan nag-landfall ang bagyo kapag pwede nang madaanan ang patungo roon. Nakahanda na rin ang mga relief goods na ipamamahagi bukas sa Albay at Camarines Norte. Aabutin din natin ang isla ng Katandok Anis kapag bumuti na ang lagay ng panahon. At sa nais pong magbigay ng tulong sa mga kababayan nating nasalanta ng Super Typhoon Uwan, maaari po kayo mag-deposit sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Loan Year. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, at Metro Bank credit cards. Magbabalik pa ang 24 oras.
Mga balita hindi mo na kailangan hintayin. Pwede mong pakinggan ang 24 oras kahit saan, kahit kailan. Ang pinakamalaking balita, kasama mo na sa araw-araw. 24 oras podcast Balita na pwede mong dalhin kahit saan. para sa mas malaking misyon. At mas malawak na paglilingkod sa bayan. DNA Integrated News. Ang news authority ng Pilipino. Hindi na po makalimutan. Okay, B. Stop. Kaya ng among coverage Ay! ng pandemic. Hindi man din magpuso-puso sa pamilya. Diha, nakita mi nga taga-Jeff Integrated News na buhay ilang paglaog. Tungod kay nakaabot ang ilang nag-unang panginahanglan din. Kung di nakita sa ang hashtag spread kindness. GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Kung okay lang, tingin mo may chance na. From the Philippines to the world stage. Kinilala po ang GMA Integrated News #Electionario bilang finalist sa prestigyosong Cannes Corporate Media and TV Awards. Sa misyon namin iparinig ang boses ng kabataan sa nakaraang eleksyon 2025. Kayo po ang aming inspirasyon sa taus-pusong pagsiservisyo sa ating bayan. Nakita ng nephew ko, akala niya dust lang sa cortina. Mga 11 p.m. na siguro yun. Stop. Then, check niya ulit. So yun, nakita niya ang dalawang ulo. Nagulat siya kasi mahilig talaga yung nephew ko sa mga animals. So na-miss din siya. So ako na-miss din, nagulat. You can be. Stop. Boy. Baguio. GB. Oh. Yeah. Wait. You baby. Baby.
Hindi. Yan.